Hello, I'm Dandan Obra. So, kung bago ka pala sa channel ko, you can just click the notification bell para updated ka sa mga susunod natin videos. And please do subscribe to our YouTube channel para masabayan kita sa journey mo rin if we are in the same life. And yeah, I could also follow me on all of my socials, including Instagram, TikTok, and our Facebook page. So yun na nga, as a employee, so siguro ang working experience ko, kasi my working experience ay napakalawak na din. Nag-start ako mag-work nung 17 ako. Nag-start ako mag-work nung 15. Nung 15 years old ako. And syempre, you're minor nung 15. Nagpapanggap akong 18 para lang matanggap ako sa trabaho. Hindi ko talaga malilimutan nun. My first job is tindera ako ng pandesal. Wait lang. Tindera ako ng pandesal. So, marunong ako magmasa ng tinapay at marunong ako magluto ng pandesal. Kasi diba nag-trending noon yung pandesal na may malunggay. So, hanggang ngayon naman, diba gustong-gusto yun ng mga may edad na. And then, kahit yung mga, lalo na yung mga picky eater ng gulay, diba gusto ng mga mother yun sa anak nila na kainin kasi may malunggay na sa loob. So, yun, marunong po ako magmasa nun at marunong ako luto. Tandang-tanda ko po nun, yung sahod ko po per day is, maniwala man kayo sa hindi, it's 50 pesos. Grabe no, 50 pesos. Ang work ko nun, mula 8 a.m. to 5 p.m. Ay, no. From 12 hours kung pumasok ako ng 6 a.m. na umaga, lalabas ako ng 6 p.m. So, ganun po kasi ang work sa mga industry na ganyan. 12-12. As ang kapalitan mo gabi din, 12 hours din siya. Sahod ko nun, kasi training pag training ka 2 weeks 50 pesos. I'm sorry sa dumaan, nasa coffee shop ako. Yun 50 pesos. Yeah, by the way, yung ganda pala ng coffee shop dito. Yan, sa coffee shop. Sorry. Yan, 50 pesos lang yung sahod ko nun per 2 weeks. Biruin mo yun, sa 12 hours ka nagtrabaho, 50 pesos. Kaya tiniis ko yun kasi walang-wala kami. Umiyak. So yun. Tapos after ng training ko ng 2 weeks, doon na po ako nag-start na yung talagang tanggap ka na sa trabaho mo. So, ang sahod po nun is 150 pesos. Diba po yung mga sales lady, 150 pesos lang po talaga ang rate. Alam mo, mambaba naman. That's the reality. It hits so much like, aray. So, yan, 150 pesos per day for 12 hours. And then, my next work is katulong. Nangatulong ako. 16 years old naman ako noon. 16, tas tinanong ako, ilang taon na ako, sabi ko 18, para matanggap lang ako kasi wala na kaming makain. Wala na po kaming makain noon. Medyo talagang madrama yung buhay namin, and panganay pa ako. Kung imagine kung 16 ka noon, 15 ka, yung sumunod sa akin, mas bata. Kasi 5 kami magkakapatid so kaya ako silang buhayin. Ganun ka-dramatic. Ganun ka-dramatic ang buhay namin. Kaya talagang masyado maaga pa lang ako namulat sa working environment. So, kaya yun. Although hindi ko naman sinasabi pero magaling ako makisama. Hindi ako nagre-react pag ginawa ako ng masama. Kasi nga, yun nga, sanay na ako sa trabaho. And then yun, katulong ng naging work ko noon 16 to 17. Dalawang employer yun. Naging katulong ako. Ang sahod ko noon, hindi ko malilimutan. Una kong employer, 4,000 a month. Medyo malit din yun, diba? 4,000 a month. So, parang 80 pesos ba per day? Tapos, yung ikalawa ko pong work is 2,000 a month. Pinatos ko talaga. Kasi, sino ba magtatanggap sa akin na kasi nga minor ako. No? Pero kung sa perspective mo yun, baka iba yung ginawa mo. Kasi, baka mas may idea ka. Pero, yun po yung naging route ko dito. Yun po yung naging yun po yung naging experience ko. And doon nung 18 years old na ako, so legal age na ako noon, no? So doon lang po ako naglakas loob na magtrabaho sa BPO industry.
So, yeah, naging call center iret. Naging call center tayo. Um, hindi ko po na-try sa fast food chain. Hindi ko po na-try sa fast food chain. Kasi nung mag-a-apply ako dyan sa fast food chain, ang tagal ng process. Particularly sa Alabang. Kasi mag-a-apply ako dun sa Jollibee, ang tagal ng proseso. Sinawagan na ako sa BPO. So, nag-BPO ako hanggang matodos ako. Nag-BPO ako hanggang makatapos ako ng college. BPO lang ako. And hindi ako supervisor ha. I'm just ordinary agent with with a simple dream, simple life. Then, ayun, ang sahod ko noon, pinatus ko 12,000, tuwan-tuwa na ako noon. Pero kung ikaw yung call center, kasi ka pa 12,000 sahod mo kada buwan, di ba? 12,000, tuwan-tuwa na ako noon. Kaya tumagal ako eh. Tapos, yun, enroll ako, nag-educ ako, tapos nag-ship ako. So, yun. Sa mga ganong line ng work, mayroon po talagang mga taong sip-sip, ganon. Okay lang po naman kasing mag-sip-sip. Pero dapat, you're just minding your own business. Pero kung ang sip-sip mo is like, nangingialam ka na, maninira ka na. Kasi diba, sabi nga, may nabasa ako sa Facebook, the fastest way para ma-promote ka is manira ka daw ng kapwa mo. Grabe, no? So, may mga ganun talaga ako nakakasalamuhang mga tao. Yung bang maninira talaga. Yung alam mo yun? Walang magawa sa buhay. Siyempre, ikaw naman, kailangan mo ng trabaho. So, hindi ako nagre-react ganun. Pag ganun po yung ginagawa sa akin, lagi akong sinisira. Wala akong magawa eh. Parang yun, hindi po ako nagre-react. Hindi na ako nakikipag-away kasi hindi po ako yung palaaway. Hindi mo po, parang you don't deserve a reaction. Like, magre-react ako, sabihin ko, hala, bakit yung gisa ko, sasampal ako. You don't deserve my reaction. Charot, art. Pero yung totoo yun. Kasi, don't deserve my stress, you don't deserve my energy para lang awayin kita or ano pa ba, feeling mo magre-react ako sa'yo. Hindi ako magre-react sa'yo, magbabasa na lang ako ng libro kaysa mag-react ako sa ginawa mo. Kung saan ka masaya, bahala ka sa buhay mo. Kung hindi mo kayang tingnan yung sarili mo at gusto mo lang tumingin sa kapwa mo, wala akong magagawa, ikaw yan eh. Pero yun, hindi na lang ako magre-react and I'm just gonna act like I don't know. Pero alam ko na gano'n. Pero hindi kasi ako pala-away, hindi ako makikipag-away dahil sa ganyang bagay. Kasi isip ko, mahal ko yung trabaho ko, gusto ko tumugal sa trabaho ko. Hindi naman ikaw yung magpapakain sa akin. So, gano'n. Pero when it comes na parang ako yung magiging friend mo sa isang workplace, I choose quality over quantity. Hindi ko kayang makipag-friend sa lahat. Kasi diba ganun, parang feeling ko kasi you don't have a loyalty at all. Kasi diba, if you are friend to anyone, so parang wala kang loyalty pag ganun eh. So yun, kasi hindi mo kayang mag-ano sa kanila lahat. Mag-chismis sila. Diba? You can't have a loyalty for all of them. So ako, namimili lang, hindi naman sa namimili. Pag may approach sa akin, hindi kakausapin ko. Kasi diba may mga taong unang tingin pa lang hindi ka na nila bet. So hindi ko pipilitin yung sarili ko pag ganun. Kasi baka hindi talaga siya komportable sa akin. Ano nang gagawin ko? Nonchalant lang ako. Hindi po ako nagre-react. Kung ayaw sa akin, hindi okay lang. Pero ako, pag ako naging friend mo, pag meron ka sa akin sinabi na chismis, or may sinabi ka sa akin sikreto, tapos sasabihin mo sa akin, huwag ko sabihin sa iba, makakaasa ka, hindi ko yan sasabihin sa iba kasi nalimutan ko na yun. Kaya pag tinanong ako ng mga kaibigan ko, di ba sinabi ko na sa'yo? Ha? Sinabi mo ba? Sinalimutan ko na. So yun, pag nasa workplace ka at may kaaway ka, merong umaway sa'yo, ka na mag-react. Pakita mo sa kanya na she or he don't deserve a reaction. Bahala siya sa buhay niya. So, yun. At least wala ka pang kaaway, di ba? So, yeah.